Tayong mga Pinoy, very emotional at sentimental, di ba? May mga bagay talagang hirap nating pakawalan. Paano pa kung sa likod ng ating mga iniingatan ay ang naitatago rin ninyong o nitong kasaysayan? Kayo ba? Titira sa kuweba? Yan ang kwentong inalam ni Oscar Oida. Kapag binagtas ang kalsadang ito sa Batangas City, makikita ang kabi-kabilang mga bahay at estruktura. Pero may tirahan daw sa tabing kalsada na may itinatago umanong lihim at kasaysayan. Sa labas, bubungad agad ang pinto ng bahay. Pagpasok ay nakasiksik naman ang sala at kusina. At kapag tinuloy-tuloy pa ang lakad, tatambad ang madilim na lugar. Ang tahanan ni Rufino, isa palang lagusan o tunnel. 12 taon nang nakatira sa lagusan na ito si Rufino kasama ang kanyang asawa at anak. Kwento niya, bata pa lang siya ay pinupuntahan na niya ito. Ako nag-high school na yan. Natuto ako mag-tricycle. Ginawa namin garahe yan. Sa itaas ng lagusan ang dating tirahan ni Rufino at kanyang mga kapatid. Pero nang siya'y makapag-asawa, lumipat at tumira sila ng kanyang pamilya sa Caloocan. Ngunit nang mabyudo at makahanap ng bagong katuwang sa buhay, dito na siya nagpasyang bumalik at gawing tahanan ang lagusan. Bago ko naman siya inilipat dito, ako sa kanya, dun, wala pa naman kaming anak, ay katulong ko rin siya sa pagtitinda. Ay kako, doon na lang tayo sa baba manira. Sabi ko ngayon, ayusin na lang natin. Kung wala man po akong iuupa, tsaka wala naman po kami sariling lote. Ayon sa kapatid na si Elisa, hindi raw sila tumutol sa naging desisyon ni Rufino. Gusto po ng kuya ko po doon. Sabi nga po namin, ba't hindi nalaang po din makipagkwan? Gusto po niya po sa baba. Para maging komportable, unti-unting nilagyan ng mga gamit ni Rufino ang lagusan. Dahil rin po yung aking lutuan, di kahoy. Ito naman po ang lababo ko, hugasan, yung plato. Dito, kaunting lamisan dito nakain. Diyan po natulog ang aking anak. Ginawa ko, pinahiran ko po ng saminto bago sa pininturahan ko. Yan, puro hindi man laglag ang mga lupa-lupa, buha-buhangin. Ito naman po ang higang ko. Kami mag-asawa, din kami sa natulog, yung asawa ko. Ito po, din po ang aming liguan. Sama-sama na, liguan, laban. At yun po ang aming CR. Narin po kami, may CR po ako din na ginawa ko laang. May hukay din to. Malalim din ang hukay nito. Yan. Pinaka-CR namin yan. Ere po yung paloob pa ere. Tunnel pa ere. Maswerte raw siya dahil hindi bahain sa lugar. At kahit ilang lindol na raw ang pinagdaanan, ay nakatindig pa rin ito. Dapat alam mo na ayon sa isang history professor, ang tirahan ni Rufino ay ginamit daw noong World War II. Historical siya in the sense na ginamit siya na lagusan ng mga Hapon noon na nagmumula sa Kalumpang River papunta sa loob ng Kabayanan and vice versa. And of course, based on our researches at of course, kwentong bayan na din, ang naghukay daw talaga nito ay mga bihag na Pilipino. Marami pa rin tayong mga yungib, pero itong isang ito, significant siya kasi siya na lang yung nag-iisa sa gitna ng poblasyon. Nais man ni Rufino na makalipat sa maayos na tahanan, kapos daw sila sa ngayon. Ang asawa ni Rufino ang nagtatrabaho bilang janitress matapos siyang maaksidente at mahirapan sa paglalakad. Minsan na raw silang binisita at inaalok na ilipat sa pabahay ng Batangas City. Pero nag-aalala si Rufino dahil malayo raw ito sa trabaho ng asawa at malaki ang epekto sa arawang kita. 115 yung pamasahin balikan na ikulang. Malayo pa sa highway. Sinubukan ng dapat alam mo na hinga ng pahayag ang pamunuan ng Batangas City sa planong relokasyon sa pamilya ni Rufino. Pero hindi pa sila nagbibigay ng sagot sa aming team. Ang gusto ko yung aking anak, ayaw ko dito lalaki. Di ba sasabihan siya ng mga kaklase na, taong kuiba yun, batang yun. Noong una, ayos-ayos, pero anong magagawa ko?
Kung talagang walang malilipatan, hindi ko kaya namang umupa. Ligtas at disenteng bahay. Ito ang hiling ng maraming kababayan natin, kabilang na si Rufino. Mahirap man ito makuha sa ngayon, ang pagmamahal sa pamilya ang kanyang lakas para balang araw ay maabot ito. Ako si Oscar Oida at yan ang kwentong dapat alam mo.